Dahil sa nangyaring pagkatalo natin sa Brazil, parang na-real talk tuloy tayo ngayon at alam nyo ba na mangyayari na sa wakas yung pinaka hihintay natin? May pagbabago magaganap po sa Gilas roster at nga alamin kung sino-sino ang matatanggal at sino-sino naman ang idadagdag ng Gilas. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Para sa akin, katanggap-tanggap naman ang ating pagkatalo kasi una, naisahan tayo ng Brazil sa ibang aspeto. Halimbawa, yung pagdating sa fast pacing. Pangalawa, sa big man. Pangatlo, dumagdag pa sa pasakit yung tawagan ng refs na bakit 70% ng pito na yon sa atin pala. Batid ng Gilas coaching staff natin na kailangan na talaga ng pagbabago, hindi sa system, kundi sa mga tao. Kaya naman magtatanggal at magdadagdag na po ang Gilas para talaga mas ma-maintain natin yung compensation at ma-overcome natin sila. Unang tatanggalin, Calvin Oftana. Siya kasi yung halos wala talagang naiambag simulat sa pool na hanggang 3 points lamang ang kinaya. Nagagamit naman siya sa rotation pero yun nga lang may kaalatan sa opensa kasi minsan lang din ginagamit. Tapos Carl Tamayo. Itong si Carl Tamayo medyo hindi lang ako sigurado sa ngayon. Available naman kasi siya kaya isinama siya ng Gilas. Napansin ko lang konti na hindi naman siya nagagamit masyado. Hindi kagaya nung si Tab Baldwin ang humawak sa kanya. Mas napakinabangan pa siya dun. Tapos isa pa sa matatanggal si Japet Aguilar pero balita ko dahil nagkakaedad na si Japet mukhang magre-retiro na raw ito sa Gilas. Kung sa bagay, matagal-tagal na rin si Japet sa serbisyo niya dyan at panahon na rin para sa iba naman niya ibigay. Dito naman tayo sa mga ipapalit sa kanila at madagdag. Una, AJ Edo po, siya talagang pinakaunang option sana kapag injured si Kai Soto. Option din po si Ange Kwame. At para naman sa compensation sa depensa at blocks, si Renz Abando po ang isa sa mga papalit sa spots. Kaso medyo 50-50 po ito. Kasi alam mo naman medyo may issue eh. Pero plano po ito na SBP. Ngayon naman magdadagdag po ang Gilas natin. Finally mga point guards. Pinakaunang isasama si RJ Abarrientos na siya magpapadraft na sa PBA. Hindi ko akalain to ah. Para sa akin ang kaliitan ni RJ, perfect fit po bilang point guard. Siguradong mas gaganda ang place nito kasi magaling bumuta si RJ, magaling magmaniobra ng place. Siyempre, magdaragdag na rin tayo ng mga wing or shooters. Baka isasama na rin ho si Marshall Lassiter pansamantala. Susunod, Matthew Wright. At sinabi ho niya na always ready po siya anytime na tawagin siya ni Coach Tim. Pinakahuling isasama si Jordan Heading na isang legit shooter natin pagdating sa international levels. Halos nakukuha nga ng strong group ang mga ito palagi. Sana sa Gilas din. Sa palagay ko, kapag nakuha natin ang lahat ng mga players na to, tiyak may second unit tayo na super legit din. Alam nyo kasi itong 11 to 12 man lineup natin, walang sasabihin yan pagdating sa fast pacing. Actually, madaling i-counter pa. Baka hindi nila agad na gets or naintindihan yung sinabi ng Brazil coach na si Petrovic na ang players natin naglalaro ng up to 33 minutes playing time. Dun pa lang strategiya na kaya pala niya binilisan ang kanilang rotation para mas mapagod ang Gilas at mawasak ang depensa natin. Sa palagay ko, kung nakuha lang natin yung mga taong nabanggit natin kanina, tiyak ako na hindi uubra ang Brazil sa atin. Kasi ang Brazil para siyang naging Meralco Bolts na depensa ang sandata. Kaya nga nakandado nila si Brownlee at nilimitahan ng 5/16 na lang sa shooting. At dahil wala rin si Kai Soto, kaya si Bruno Caboclo, kinakain lang shaded area. Kaya maintindihan mo na talo talaga tayo, pero at least hindi dahil sa sobrang galing ng Brazil, kundi dahil sa maraming factors ang wala tayo. Pero mga quiz, sino-sino para sa inyo ang mga dapat matanggal at dapat isama sa Gilas lineup? Maaari nyo bang i-comment yan sa ibaba?